Welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising na Taurus. This is for November 10 to 16. Kung bago kayo sa channel, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo, importante kasi siya. Sa dulo po ng video, may link tayo para mapanood nyo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto nyo po magpa-schedule ng private readings or spellworks, or gusto nyo mag-donate, pwede nyo pong gamitin yung details sa description sa baba or the thanks button. Taurus, ayan, medyo masama na pakaramdam. Taurus, kumusta ka? So, we have here is the Two of Fire. Well, minsan kasi feeling natin, yung papaka-importante ng mga connections na meron tayo sa paligid natin, na importante yung mga tao sa paligid natin. We value people that much. Wala mong masama doon kasi andoon na ang mga connections natin is importante rin siya. Kasi, di ba sabi nga, no man is an island. Tsaka, sinabi din naman ni Apostle Paul na carry each other's burden. So, wala masama doon. Kaso nga lang, eto na yung pinapakita ng card ng Two of Fire sa'yo, na medyo nagiging dependent ka doon sa mga connections mo, na nawawala na yung essence, na yung sarili mong capacity is ginagamit mo. Yung sarili mong strength ang namumutawi. Yung sarili mong kakayanan ang nasusunod or nilalabas mo. Parang bumili lang yan eh. Hindi mo na, andun na sa point na medyo nawawala na yung sarili mong liwanag kasi surrounded ka na ng marami pang ibang nagliliwanag. Minsan kailangan natin mag-detach mula sa kanila para makita natin ano ba yung sarili nating capacity. At andun na makita natin na ano ba yung mga iba pa natin kayang gawin for that matter. Now, ano ba yung crossing mo? We have here is the Empress. Medyo harsh lang din ha. Wala namang masama natin at for the self-care. Goods yun. Kasi isang way yun ng pagpapakita ng self-love. Pero, may pera tayo. Andun kasi na, minsan kapag sumobra ang self-care or ang self-love, pwedeng mag-develop ito into selfishness. Na mas magiging namumutawi na yung gusto natin, yung sa atin. Namumutawi na yung kapakanan din natin. Kaya siguro, andoon na pinakall ka ng universe para mag-detach for the meantime mula sa mga tao. Kasi kailangan mong makita, kumbaga magkaroon ka ng self-reflection. Baka mamaya may sumusobra na ako dito. Or baka mamaya, this is too much na. Or baka mamaya, na hindi na maganda yung pakikitungo ko. Baka, dito magkakaroon tayo ng self-assessment na kinakall ka ng universe. And with the card of the Empress, andun na it's time to reconnect with your mother figure. Pwedeng biological mamo to or tinuturing mo parang nanay or ate na importante sa'yo. It's time also to reconnect with them. Time na medyo makinig tayo. Ano ba yung mga feedback nila? Kasi may mga bagay na hindi natin nakikita sa sarili natin na napapansin nila. At ang maganda nito with the card of the Empress kasi, napapansin nila out of love. Now, yung desire card mo, or yung wish card, is the card of the moon. Alam mo yung point na, tama siguro bumalik ka muna sa motherly, figure mo. Kasi, there's a lot of excess emotional baggage akong nakikita. And, andun yung point ng desire mo is mag-unload ng mga emotions mo. Kasi, andun yung punto na, you have this feeling na nadadalown ka na or andoon na parang sobrang bigat na nung nararamdaman mo. And ano yung point na you're at the level na parang kailangan ko kailangan ko makahinga. Kailangan ko ng masasandalang balikat. Sabi. Now, with your foundation kasi, meron dito is the Page of Earth. Well, some of you guys, hindi man lahat to, pero in terms of finances, medyo andoon na parang daming bilang bayarin. Ang daming bilang emergency. Now, given that
Taurus is called the house of money and resources. Parang, di ba, medyo ironic lang na parang parang walang sobra. Which is dapat merong sobra eh. So, it is time. That's why detachment is also necessary. Kasi, andon yung point na baka mamaya, kumbaga, yung contributions ng lahat, napapansin ko dito na medyo mas madami ka nang kinocontribute. In contrast, doon sa mga tao, parang dati 50-50 eh. Ngayon parang medyo nagiging 51, 52 na papunta sa'yo. Parang mas madami yung parang mas madami yung sa akin. Parang mas lumalaki yung binibigay ko. So, andoon na the cards are saying na it's time that you medyo, kaya distance is very important so that you can also reflect. Baka mamaya na take advantage ka na rin ng mga tao sa paligid mo. Nang pwede intentional nilang ginagawa or unintentional na hindi napapansin. Now, in the past kasi, we have here is the card of the Hermit. Well, you know naman din na madaming mga bagay na, kumbaga, lahat naman ng tao may secrets. Lahat naman ng tao may tinatago. So, eto yung card nagsasabi na in your past, yes, there are things na kinikip mo from other people. Kumbaga, tiyatawag natin safe image. Kumbaga sa nanliligo, parang best foot forward. Parang pinapakita ko ano yung pinakamagagandang qualities para ma-accept agad. Pero alam mo, sinasabi ng card of the Hermit, yes, best foot forward, madaming mag-accept sa'yo kasi makikita nila yung good side mo. Pero kung gusto mo talaga maka-maintain ng mga genuine na tao, gusto mo maka-maintain ng mga tao na sabihin natin marunong ma-appreciate ka, yakapin ka ng buong buo nang walang pipiliin, show your shadow side. Tell them your shadow side. Why? Kasi only true people who really loves you, sila lang yung yayakap doon sa mga, sabihin natin, mga dark secrets natin. Oo, mawawalan ka ng mga tao sa paligid mo. But, magiging pagsala to. Kasi ang matitira, yung mga tao na importante at marunong magmahal ng totoo. Even tumanggap talaga without even a question. Now, sa future na ikaw, we have here is the Magician. Alam mo yung point na once naging open ka, oo, malalagasan ka ng mga important na tao sa life mo. Pero ang question kasi doon, important ka ba talaga sa kanila? Kasi hindi important ka lang naman dahil maganda yung nakikita nila sa'yo or andun yung point na they are benefiting from you. But the card of the Magician is saying, this once na let go mo yung mga yon, maiiwan sa'yo kung ano yung mga treasures. Maiiwan sa'yo yung mga tao na kung saan sorry, excuse. Maiiwan sa'yo yung mga tao na sabihin natin na sila talaga yung masasabi mong importante and they have this capacity para to really embrace even your dark side. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, don't forget to subscribe, like, and share para magkaroon ka ng access sa future videos. But for now, tuloy natin yung reading mo. Notice your physical environment is, we have here is the Four of Wands. Sabi nga nung isang dating Christmas station ID, families forever, which is totoo. Kasi there's hindi mawawala yung blood connections natin. For kapatid mo yan, forever kapatid mo yan. Same thing then with us, with our emotional connections. It's time that you find them. It's time that you build the time. You spend more time sa mga tao talaga who values you. Kasi may mga iba nagva-value sa'yo dahil sa makikita nila sa'yo. Unfortunately, medyo madami sila. Now, your emotional environment is the Page of Fire. Well, andun yung point na, kasi nakikita mo sila as your support system eh. Pero, andun na, bago sila dumating, ito yung masasabi ng card eh. Bago sila dumating, okay ka pa. Nakilala mo sila, okay ka pa. Kahit mawala sila, as long as you have the right people with you, magiging okay ka din.
Now your hopes and fears is the Seven of Fire. So this card is actually advising din na pinapaalala sa'yo na medyo andito yung moment na kung saan you need to expand your knowledge. Ang dami mong kailangang, kumbaga, yung alam natin ngayon, yung tutunan natin ngayon, yung meron tayo ngayon, medyo kailangan na siyang hasain. Andun yung punto na, oo, naging effective yung mga alam mo dati. Pero dati yon, things are changing. Kaya nga, di ba, may mga courses na para nag-a-upgrade ang mga tinuturo. I mean, knowledge kasi it's always changing, it's always upgrading. So, ito yung moment na pinapaalala sa'yo ng cards. It's time for you to seek also mentorship. Now, in the future, na ikaw, or mangyayari, we have here is the Six of Earth. Alam mo, once na na-cut off mo itong mga taong to na hindi na talaga nagko-contribute, makikita mo yung finances mo. Aangat siya gradually. Makikita mo yung finances mo. Paano siya mag-change or mag-grow in a positive manner. At ang maganda nito, as it grows, you will have that realization na, ay, dapat pala matagal ko nang ginawa. Pero buti na lang na-cut off mo na. So there will still be financial growth na parating. As long as tanggalin mo yung malinta sa buhay mo. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you on our next video. Mula po sa Baguio, I'll see you soon. Bye!